Kumusta mga ka-EV? Welcome sa panibagong episode ng Go E-Vehicle. At ngayon mga ka-EV, nandito tayo sa EV Supreme. Okay? At una natin gagawin dito ay magkakaroon tayo ng EV serye sa kanilang mga unit dito sa EV Supreme. So, uunahin natin ngayon itong design nito, itong Tromox Pesco 1. Okay? Kung mapapansin nyo dito mga ka-EV, Italian ang kanyang design na mostly sa Europe natin makikita yung mga ganitong design. So tara mga ka-EV, ating silipin ang mga specs and features ng EV na ito. Let's go! Okay, ka-EV, syempre unahin muna natin ang kanyang design. Kung titingnan natin ang EV na ito, talagang mapapalingon ka, kakaiba yung kanyang forma, design. Hindi siya usual na nakikita natin dito sa ating mga kalsada. So kung mapapansin mo, ang original design nito ay ginawa para sa Europe. So Italian design ito. So tama nga ako kasi tinanong ko to sa atin sa EV Supreme kung ano yung original design nito. So yun, Italian design pala ang ating pong EV na ito. So kung mapapansin mo, unang-una ka-EV yung kanyang headlight. So yung DRL niya, automatic yan na naka-open once na nagbukas ang ating motor. So wala yung switch talaga. Once na naka-on ang ating motor ay bukas na yan. At syempre, ang mapapansin mo dito ay kakaiba, no? Pahaba, tatlong pahaba na tinatawag nila dito sa EV Supreme yan na waterfall flow, okay? Yan, may magka-dramatic din ang kanyang design. So, kung mapapansin nyo yung kanyang headlight ay may edge na parang diamond, okay? Yung kanyang pagkakat, no? So, ang ganda. And syempre, yung signal light niya, ka-EV, ayan, very unique din. Hindi siya unique na unique actually. Very premium. Bakit? Kasi tinamaan ko yan. Akala ko na bale, nag-bend lang pala. So, yun ang kagandahan sa mga gantong mga premium na EV or motor ay nakikita natin na talagang kahit tamaan mo yung signal light ay hindi basta-basta mababali. Okay? Okay, sa mga nag-aalala kung maliwanag ba ang ilaw niya, para sa akin, dito naman sa Metro Manila ay hindi naman ganun kadilim. Unlike sa ating mga probinsya na wala talagang ilaw yung ating mga street or kalsada doon. Dito mostly ay wala naman masyadong madidilim na kalye dito. So, eto tamang-tama lang para sa atin dito sa Metro Manila. Kanyang ilaw, but again, hindi ko pa ito nasusubukan sa gabi. Yun lang, napansin ko lang na regular LED ang kanyang mga ilaw. Actually nga, ka-EV ay meron itong 4 na LED diamond headlight dyan sa ating mismong headlight. Ang kagandahan dito, ka-EV, ay nung aking i-test drive ito ay talagang napaka-komportable. Naka-golden triangle ergonomic design ito. So, comfortable siya sa ating mga posisyon. Kahit ikaw ay babae o lalaki, ay pwede-pwede dito dahil maganda. Ang kanya pong seat height ay 71 cm. So, tamang-tama lang din sa sukat nating mga Pinoy. At syempre, ka-EV, may mga nagtatanong dyan, ano ba yung ground clearance ito? Meron itong 220 mm na ground clearance at tamang-tama lang ito sa atin dito sa Metro Manila na napakaraming hubs. Okay? Okay, sa mga nag-aalala dyan na disc brake ba yan? Okay? Kasi yung iba dito ayaw ng drum brake kasi nga umiipit. So dito, ka-EV, ay naka-disc brake na. So wala ka ng pag-aalala kapag ikaw ay pipreno. Actually nga, ka-EV, na-test drive ko nga ito ay napakaganda ng kanyang braking system. So talagang kapit na kapit, ayos na ayos pagdating sa pagpapreno natin.
Sa size naman ng kanyang gulong, front and rear niya ay pares lang, 70 by 90 by 12. Okay, pagdating naman sa ating mga shock ay dito sa harapan ay meron siyang dual shock absorber. Okay, at pagdating sa likod ay naka-mono shock siya. So, isa lang ang kanyang shock. Pero, ka-EB na test drive ko to. So, nakakatiyak ako na I assure you na maganda ang kanyang suspension pagdating sa mga lubak. So, napakaganda. So, at hindi ka mapapagod basta-basta pag ito ang gamit mo. At dito naman sa kanyang motor power. Okay, ito hindi po brushless. Ang tawag po sa kanyang motor ay polygon motor. Okay? Ito ay nakayang mag-utilize ng 90 to 92% ng power. Okay? Kaya niyang magbigay ng power na higit kesa sa mga brushless motor. So, ito, it can run na kung tama naman yung timbang mo, hindi kita ka-size, ay nasa 57 to 58 kilometers per hour ang pwede mong itakbo. Yan ay depende po sa ating bigat. Okay? Okay, pag-usapan naman natin ang baterya ng PESCO 1. Ang PESCO 1 po ay meron pong 48 volts, 24 ampere na baterya. At ang kagandahan sa kanyang baterya ka-EV ay naka-automotive grade battery core na siya. Ibig sabihin ka-EV, mas safe na ito kagaya ng ating mga EV or e-car na ginagamit. So, meron itong tinatawag na 25 battery safety protection. Okay, naka-BMS na rin. Sa mga hindi nakakaalam, ang BMS ay Battery Management System. Ito yung nagmo-monitor sa ating battery at pwede itong makita via apps. Okay? And syempre, naka-crash proof na ang ating baterya at shock resistant na rin. Okay? Alam naman natin na maalog sa daan. So, yan ang kagandahan sa baterya ng PESCO 1. At ka-EV, ito yung kanyang battery pack. Okay? Sa akin, for me, kasi lalaki naman ako, ay magaan lang sa akin to. So, ito yung sinasabi ko kanina na handy lang. So, yun nga, kung nasa mataas na lugar ka nakatira, ay pwedeng-pwede mo itong dalhin, bitbitin, na para lang, siguro around, tingnan natin dito kung meron siyang kilo. So, wala eh. So, sa akin, mga 10 kilos to 15 kilos ang kanya pong bigat. Isa pang mahalaga sa pagdating sa mga ganitong klaseng EV, yung kanyang controller. Okay? Naka-automotive grade na rin ang kanyang controller. FOC, Vector Controller po ang kanila pong gamit. At isa pa ka-EV ay meron po ang Tromox na apps para i-connecta via Bluetooth dito sa ating EV. So doon ay pwede mo ma-access yung unlock, pwede mo siyang ma-unlock doon, yung real-time positioning ng ating EV, yung pwede mo matrack doon, yung battery life monitoring niya nandun din, tsaka yung anti-theft system niya nandun din. So yun ang kagandahan sa ganitong klase or etong Tromox PESCO 1. So you can monitor your EV via cellphone. Okay, ang max range po ng PESCO 1 ay 60 kilometers. Plus minus po yan kung ikaw ay magaan or mabigat. So, alam nyo na, kapag mabigat kayo ay magma-minus yan. At kung magaan kayo, magpa-plus pa yan. Baka umabot pa ng 80 kilometers yan. At syempre, ka-EV, ang charging time din ng ating pong PESCO 1 ay 4 hours lang po. Full charge na. So, mabilis na yon kaysa sa mga ginagamit natin usual na mga lead acid. So, it takes time talaga kapag lead acid. So, 8 to 10 hours ang ating pong full charge. And also, ang maganda rito, naka-waterproof grade na rin itong ating pong PESCO 1 na IPX5. Okay? At eto pa ka-EV, ang maganda rito sa EV na ito ay meron siyang pedal. Kung nakikita nyo dyan sa ating screen. Okay? Ang pedal ay pwede mong gamitin yan pag alam mo sa sarili mo na hindi ka makakabalik doon sa pupuntahan mo or kung hindi ka nakapag-charge ng sakto doon sa pupuntahan mo. So, meron kang assist ng pedal na hindi mo na kailangan magpahatak pa sa mga tricycle or kotse dyan para makauwi ka.
Okay mga ka-EV, ito yung kanyang keyless po tayo mga ka-EV. Itong susi ginagamit lang sa pagbukas ng ating battery compartment. Okay? And then syempre sa pag-lock na rin ng ating manubela. So ito mga ka-EV ay ito yung lock, unlock, tsaka yung kanyang answer back. Ayan, yan yung kanyang answer back. So, okay. So, okay. Patayin ko muna. Ito yung bukas. Press mo yung unlock. Okay, di ba? Ang ganda. So, yan. So, pwede natin patayin ulit. Then, press. Okay. So, dito, mga ka-EV, ang unang-unang mapapansin natin dito, maganda yung panel niya, matibay, no? Then, syempre, yan, kung makikita mo, ay naka-part mode pa. Kasi, yung ating side stand ay nakaangat pa. So, kailangan nating tanggalin yon. So, hindi pa, di ba? Syempre, kailangan muna natin i-press yung kanyang part mode. So, para ma-deactivate. So, nakita nyo, go! Okay. Diyan makikita mo mga ka-EV battery percentage. Okay. Ang total kilometers ng ating pong EV. Okay. Nasa 88 kilometers na. Ito kasi yung ginagamit nilang pang test drive. So, dito naman ay naka-ready na. Ready to go and speedometer. So, Tromox, ito yung kanyang brand. So, okay. Dito na ka-EV, ito yung kanyang gear indicator. Okay, ito yung kanyang dito kapag letter T ay naka-eco mode and drive mode. Yung kanyang drive mode mga ka-EV, ito yung kanyang parang sports mode na. Okay? So, dito tayo sa kabila. Dito ay ito yung kanyang on and off switch ng kanyang headlight. Okay? So, syempre signal light. Then, syempre, of course, ito yung kanyang busina. Ayan, pakinggan nyo. Diba? Napakalakas. So, nakikita natin yung quality ng kanyang busina. Quality talaga. At hindi yun yung parang naipit lang. So, dito, ay meron tayong quality. Actually, itong buong EV na ito, itong Tromox na ito, na PESGO 1, ay napaka-premium, no? So, ang ganda nito. And then, dito, mga ka-EV, ang maganda dito sa e-scooter na ito, of course, meron siyang tinatawag na cruise control na mostly sa mga sasakyan lang at dito ay meron na. So, yan, kung gusto mo na mag-stick ka ng 40 kilometers, yan, kung gusto mong gano'n yung speed, ay pwede mong i-pindutin lang yan. So, mami-maintain mo na yung gano'ng speed. So, hindi mo na kailangan mag-throttle. At pagdating naman sa kanyang mga pairings, nakikita ko na napaka-premium. So, lalo-lalo na sa personal, napaka-kinis at ang ganda. Goods na goods tong mga pairings nito. Kagaya nga sabi ko kanina, ang gamit lang ng ating key ay para dito sa ating manubela, sa pag-lock. Okay? And yung isa naman dito sa kanyang compartment para sa ating baterya. Kung balak natin kunin, okay? O kaya patayin yung breaker niya, ay dyan natin bubuksan. Actually, napaka-smooth ng pagbukas nito. Hindi mo mararamdaman na bukas na pala ang ating compartment. Okay ka-EV, ang presyo ng ating PESGO 1 ay 72,500 pesos. Okay, sa mga nagsasabi dyan na mahal, okay ka-EV, sa premium quality ng mga parts ng ating pong PESGO 1, motorcycle grade po lahat yan. So, sa akin, for me, ay napaka best price na po yan. And of course, ang maganda rito, hindi mo na kailangan magpagas na 60 pesos per liter. So dito ka-EV, pag gumamit ka o bumili ka ng EV na katulad nito, ay ang per kilometer mo lang ay 50 centavos to
1 peso. So napakababa or napakamura ng yung per kilometro. So bukod sa mura ay nakatulong ka pa sa ating kalikasan. Imagine, pupunta ka sa isang lugar na zero emission. Wala kang nilabas na usok, di ba? So again, sa mga nagtatanong kung may installment, meron po itong installment via BDO. So with partnership po yan by EB Supreme. So ang maganda rito, no down payment, low installment lang po. So sa halagang 3,745 pesos ka-EB ay pwede mo nang maiuwi itong PESGO 1. Para ka lang bumili ng milk tea per day kasi 124 per day lang ang ating pong babayaran kung per day, 'di ba? Bumili ka lang ng Starbucks. So wag ka na muna mag-Starbucks. So guys, again, kung gusto niyo ng discount and freebies, sabihin niyo lang po ang Go e-Vehicle na napanood niyo po dito. Okay? At kung gusto nyo na mag-email po sa carforma@gmail.com, dyan sa ating description, ilalagay ko po doon, ay pwede po para ako mismo ang magrekta po sa inyo sa EB Supreme. Alright? Para sigurado po ang inyo pong discount. Okay? Okay mga ka-EB, kung gusto niyo pong makita ito pong Tromox PESGO 1, ay pwede po kayong mag-visit dito sa kanilang showroom sa EB Supreme. Andiyan po sa screen ng kanilang address. Okay, pwede po kayong mag-visita dito. Dito lang sa may Amoranto yan. So guys, kung interesado kayo dito sa atin pong ito pong atin pong binag ni review na EV, just tingnan nyo lang po yung ating description diyan sa baba at makikita nyo diyan yung carforma@gmail.com. Pwede po kayong mag-email diyan kung interesado po kayo. Yun, mas maganda matest drive nyo po itong EV na ito. Para malaman mo na ito na yung bagay na EV para sa iyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay pwede kang mag-click dyan sa baba sa logo po natin na Go e-Vehicle. Ay subscribe mo na po kasi baka dito mo na makita o mahanap ang bagay na EV para sa iyo. Alright? Tara! Let's go! Okay mga ka-EB, abangan nyo po itong Tromox PESGO Plus. Okay, ito po yung susunod natin sa ating e-bike serye dito sa EB Supreme. So, very premium po ang ating pong EV na ito. Pagdating pa lang sa kanyang flarings, sa kanyang paint, okay, napakaganda. Ito, white fur na meron siyang parang crystal. Okay, napakaganda nito. So, abangan nyo ang ating review. Tara, let's go!